Sabi nila, talo ang Ukraine sa digmaan. Hindi maiwasan dahil napakalaki at makapangyarihan ng Rusya. Isang military superpower laban sa isang maliit na bansa na kailangan ng tulong ng kanluran para lang magkaroon ng kahit kaunting pag-asa na mabuhay ng higit sa 1 o 2 buwan. Malaki na ang ipinagbago. Dalubhasa na ngayon ang Ukraine sa digmaan at napalakas na kaya pati US ay kailangan ng tulong nito kontra Iran. Ang bansang dating umaasa sa iba ay ngayon handa ng maging bansa na maasahan ng mga kaalyado nito sa lahat ng aspeto ng makabagong digmaan. Nag-anunsyo si Volodymyr Zelensky, presidente ng Ukraine. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Ukraine, nasasandatahan na ng sapat ang tapang ng ating mga mandirigma at katatagan ng ating mga mamamayan laban sa mga pag-atake ng Russia, ayon kay Zelensky sa Ukrainian Arms Makers Day noong Abril 13. Ang ibig sabihin nito ay pinagsama ng Ukraine ang suporta na natanggap nito mula sa napakaraming kaalyado mula ng salakay ni Putin, kasama ang pagpapaunlad ng sariling industriya ng depensa at naging isang makapangyarihang bansa na kinatatakutan noon pa man ni Putin na magiging ganito. Ngayon, mas malakas ng Ukraine kaysa dati sa kahit anong punto ng kasaysayan nito. At mabilis ipaalam ni Zelensky sa buong mundo ang tungkol dito. Hindi ito unang beses na tinangkang sirain ng Russia ang estado at kalayaan ng Ukraine, ayon sa kanilang pangulo tungkol sa pananakop ng Russia. Dagdag pa niya, ngayon mas matatag at malakas ng mga Ukrainyano kaysa dati. Mas malakas kaysa noong 2014, ika-20 siglo at anumang naunang panahon. Para sa iba, tila walang saysay ang mga salitang ito. Gusto ni Putin na ito ang marinig ng mundo mula kay Zelensky. Sa loob ng maraming taon, sinusubukan ng presidente ng Rusya na buuin ng kwento na ang Rusya ay isang makapangyarihang bansa na kayang sakupin ng Ukraine anumang oras. 4 na taon na, ngunit hindi pa rin dumarating ang sinasabing anumang oras na yon. Gayunpaman, patuloy pa rin ikinukwento ng Rusya ang sarili nitong kwento ng pagiging makapangyarihan. Noong katapusan ng Marso, binigyan ni Putin ng 2 buwang ultimatum ang Ukraine na lisanin ang Donbas kundi sasakupin ito ng Rusya. Matagal ang sinusubukan ng Rusya ito, pero hindi pa sila nagtatagumpay. Kailangan pa nilang pabagsakin buong Fortress Belt bago magawa iyon. Ang realidad na nakikita natin sa aktwal ay kung ano ang sinasabi ni Zelensky na Ukraine ay siya ring naging kalagayan nito ngayon. Maliwanag ang mga resulta. Noong Marso, nang inilunsad ng Rusya ang Spring Offensive na layong pabagsakin ng Donbas, pagsapit ng katapusan ng 2026, natalo ng Ukraine ang Rusya sa lahat ng mahahalagang aspeto. Sa long range, na-intercept ng Ukraine ang halos 70% ng drone at karamihan ng missile ng Rusya. Dahil isa lang sa 10 drone ng Rusya nang tumatama, nanaig ang Ukraine sa long range na atake sa unang pagkakataon mula simula ng digmaan. Nagpakawala ang Ukraine ng 885 mas maraming deep strike drone laban sa Rusya kaysa sa inilunsad ng Rusya laban sa Ukraine noong Marso, na umabot sa nakakagulat na kabuang 7,300 at 47 nakatumbas ng 237 drone na umaatake sa teritoryo ng Rusya araw-araw. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga record nitong Marso. Noong Marso, 17 na itala ng Rusya ang pinakamataas na casualty sa 2026 nang mapatay ng Ukraine ang 1,700 at 10 sundalo ni Putin. Sa katapusan ng buwan, umabot sa 35,350 isa ang sundalong Ruso na namatay o nasugatan. Pinakamataas ngayong taon at isa sa pinakamataas sa 4 na taon ng labanan. Abril din na umabot sa higit 1.3 milyon ang kabuang casualty ng Rusya. Sa Donetsk, bahagi ng Donbas na kinukuha pa rin ng Rusya mula Ukraine, nawawala ng puwersa ni Putin ng 316 sundalo kada kilometrong parisukat ng Ukraine na nasasakop nila, katumbas ng 0.38 milyang parisukat. Nawawala ng Rusya ng halos 900 sundalo kada 1 milyang parisukat na nasasakop nila. Hindi sila nakakuha ng marami. Noong Marso, unang beses sa 2.5 taon na walang nakuha ang Rusya na teritoryo. Bawat naiabante ng Rusya ay natutumbasan din ng sariling pag-abante ng Ukraine, kaya nawalan ng mahigit 35,000 sundalo ang Rusya nang walang progreso. Ito ang mga resulta na nakakamit ng Ukraine ngayon na meron na itong lahat ng kailangan para ipagtanggol ang sarili nito. Sa ilang minuto, ipapaliwanag namin kung bakit mahalaga para sa Estados Unidos ang mga ginagawa ng Ukraine. Dahil maaari itong makaapekto ng malaki sa Iran. Pero bago tayo makarating dyan, marami pang sinabi si Zelensky tungkol sa pagbabago ng Ukraine bilang isang puwersang militar na higit na may kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa Rusya. Hindi na malaking balita ang mga diplomatikong hakbang natin, kahit laging patas at maganda. Lubusang binago ng mga drone ng Ukraine ang mga paraan ng pakikidigma ngayon. Dati,
artilleriya ang basehan ng labanan. Pero ayon kay Pangulong Zelensky ng Ukraine, na yan ay tapang ng sundalo at paggamit ng drone na ang mahalaga. Dagdag pa niya, nakabuo na ang Ukraine ng sarili nitong mga electronic warfare o EW system. At ang mga nagawa ng bansa hanggang ngayon ay hindi lang nagdala rito sa kapantay na antas ng Russia. Ngayon, nakakamit na ng Ukraine ang pagkapantay sa mga katuwang nito. Ang mga tumutulong sa Ukraine ay tumatanggap na rin mula rito. Habang nagsusumikap ang Ukraine na bumuo ng mga bagong estratehiya upang mapagtagumpayan ng ballistic missiles ng Russia, nagtatayo ito ng mga pakikipag-ugnayan sa depensa, kasamang mga kaalyado sa Europa at iba pang lugar. Marami na sa Europa ang nag-iisip tungkol dito, sabi ni Zelensky ukol sa banta ng ballistic missiles ng Russia. Hindi na dapat ikagulat. Ang kilos ng Russia sa Ukraine ay nadulot ng hinala sa Europa, na baka gusto ni Putin at ng kanyang grupo na ituon ang pansin sa Europa at mga bansang kasapi nito sa NATO kung magwagi sila sa digmaan sa Ukraine. Mahalaga ang mga ballistic missiles sa anumang pag-atake ng Russia laban sa isang bansang Europeo. Para kay Zelensky, ito lamang ay lumilika ng pagkakataon para magtulungan ng Ukraine at mga kaalyado nito sa Europa sa pagbuo ng mga panlaban. Sabi ni Zelensky, maaring manguna ang Ukraine habang tinatalakay ang ballistic missile project. At muli, may mga ebidensya si Zelensky upang patunayan na kayang umangat ng Ukraine bilang isa sa mga pangunahing tagapagtanggol, hindi lang ang Europa, kundi pati ng mga bansa sa labas ng kontinente na apektado ng mga kilos ng Russia at ng mga bansang sumusuporta sa layunin ni Putin. Ramdam namin ito ngayon dahil maraming bansa sa Europa, gitnang silangan, Gulpo, Asya at Afrika ang interesadong makuha ang sandata at kaalaman militar ng Ukraine para sa kanilang depensa, ayon kay Zelensky. At nilinaw niya na may modelo na ang Ukraine para maisakatuparan ang lahat ng ito. Tatalakayin natin ang modelong yon maya-maya. Mayroong isang bagay sa sinabi ni Zelensky doon na nagpapakita ng isa pang palatandaan na kailangan ng US ang Ukraine upang tumulong laban sa Iran. Dalawang bagay, sa totoo lang. Nakikipagtulungan ang Ukraine sa mga bansa sa rehiyon ng Gulf at sa Africa. Matapos simula ng US ang Operation Epic Fury laban sa Iran, isinara ng Iran ang Strait of Hormuz at nagpadala ng mga drone sa mga kalapit nitong bansa sa Gulf. Daandang Shahid, drone ng Iran ang inilunsad. Ito rin ang mga drone na tatanggap at lalo pang pinauunlad ng Russia upang salakayin ang Ukraine. Nakagawa ng Ukraine ng mga panlaban sa mga drone na ito, kabilang na ang mga murang interceptor na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mataas ang rate ng pagharang ng Ukraine sa mga drone na yon. Napansin na ito ng mga bansa sa Gulpo. Lumagda ang Ukraine ng mga kasunduang tatagal ng isang dekada sa Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates na pawang nais gamitin ng mga sandatang ginagawa ng Ukraine upang maprotektahan ng kanilang sarili laban sa Iran. Mas lumalim pa ito. Noong Marso, sinabi ni Zelensky na nagpadala ang Ukraine ng mahigit sa 200 anti-drone na eksperto sa gitnang silangan upang tuparin ang bahagi nito sa mga kasunduang depensang pinasok nito. Higit pa sa pagsasanay ng mga bagong kaalyado ng Ukraine sa Gulpo, ang ginagawa ng mga eksperto na yon. Inihike ni Zelensky na direktang kasali sila sa pagsira ng Russian Shahid drone. Ibig sabihin, tumutulong na ang mga sundalong Ukrainian sa pagtatanggol ng Gulpo laban sa Iran. Tungkol naman sa Africa, ibinalita ng RFI na may 3 base na ngayon ang Ukraine sa loob ng Libya na maaring ginamit nila para magsagawa ng mga pag-atake laban sa mga asset ng Shadow Fleet ng Russia sa dagat Mediterranean. Muli, lahat ng ito ay dahil sa kung ano ang mayaalok ng Ukraine. Ang kaalaman at arma sa drone ay mainit na kalakal. Ginagamit ng Ukraine para bumuo ng mga relasyon na di sana makakamit kung di pinilit ni Putin gawing makapangyarihang militar ang Ukraine. Russia lang ang may kasalanan dito. Ang digmaan na dapat sana'y tatagal lang ng ilang araw ay naging ilang taon. At dahil dito, nagawa ng Ukraine na hindi lang ipagtanggol ang sarili laban sa Russia, kundi makipagtulungan at tumustos din sa iba. Naging posible ito dahil sa G2G o government-to-government model ayon kay Zelensky. Sa ganitong uri ng mga kasunduan, inuuna ng Ukraine ang pagbuo ng tiwala kasamang gobyerno ng mga katuwang nito, saka na lamang sinusundan ng iba pang mga bagay. Ang mga kontrata sa pagitan ng mga negosyo sa loob ng nasabing bansa ay pinag-uusapan lamang kapag may nailatag ng intergovernmental na balangkas, na siyang nakikita natin ngayon sa Gulf, Libya at sa maraming bansa sa Europa. May modelo ang Ukraine, may mga sandata ito, at handa itong ibahagi ang mga iyon upang matulungan ang mga katuwang nito. Dito pumapasok ang Estados Unidos na kasalukuyang may digmaan laban sa Iran na nadudulot ng mga problemang kayang solusyonan ng Ukraine. Kailangan ng US ang Ukraine sa Iran. Pero bago natin ipaliwanag kung paano at bakit, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa na nakakapag-subscribe, na yun ang tamang panahon. Kaya kailangan ng US ang Ukraine. Bakit?
Kailangan muna nating talakayin ang ilang mabilisang background bago natin pag-usapan ang tanong. Noong Abril 13, inanunsyo ng US na ipapatupad nito ang blockade sa Strait of Hormuz matapos mabasad ang tigil putukan nila at Iran. Ayon sa US, hindi titigil ang Iran sa nuclear program nito. Kaya balak ng US gamitin laban sa Iran ang isang mahalagang bentahe na hawak ng Iran sa buong Operation Epic Fury. Ibang ibig sabihin ng blockade ng US kumpara sa ginawa ng Iran. Gumagamit ang Iran ng mabilis na bangka, samantalang ang US ay gumagamit ng mga barkong pandigma. Bagamat kayang i-blockade ng US ang mga daungan ng Iran dahil sa lakas ng hukbong dagat, may kaakibat din itong problema. Bilang panimula, mas malalaking target ang mga barkong pandigma kaysa sa mga mabilis na bangka. Kapag kailangang manatili ang mga barkong iyon sa isang lugar ng matagal, gaya ng nangyayari kapag ginagamit sila para gumawa ng blockade, nagiging vulnerable sila sa mga banta ng Shahid ng Iran. Bukod pa rito, ang katotohanang nagawa pa ang blockade na ito ay nagpapakita na muling umiinit ang digmaan ng Iran. Nagbanta si Pangulong Donald Trump ng US na pasasabugin niya sa impyerno ang sinumang umatake sa barko ng US, na nagpapakitang handa siyang magsimula ng panibagong airstrike na naging dahilan ng pag-atake ng Iran sa mga kapitbahay nito sa Gulf bilang tugon. Ang mga apektadong estado sa Gulf ay bumuo ng mga pakikipag-alyansa sa Ukraine dahil sa isang dahilan. Ngayon, dapat gawin din yun ng US para sa parehong dahilan. Isa sa pinakamalaking banta ng Iran sa mga kalaban, kabilang ang US, ay ang mga Shahid drone nila. Alam na ito ng US simula pa ng Operation Epic Fury at humingi na rin ito ng tulong sa Ukraine noon. Ayon kay Zelensky, ganun nga. Noong Marso 5, sinabi ng presidente ng Ukraine na may mga kahilingan mula sa panig ng Amerika na tulungan sila laban sa mga Shahid drone ng Iran. Kaya nagbigay ng utos si Zelensky sa mga espesyalista ng Ukraine na gawin ang lahat ng kinakailangan upang tulungan ang US at ang mga kaalyado nito sa Gulf na labanan ang mga pag-atake ng Iran. Noong panahong yon, mukhang bukas na bukas si Trump sa alok at sinabi niya, tatanggapin ko ang anumang tulong mula sa kahit anong bansa. Nakita ng Ukraine ang oportunidad na makipagkasunduan. Interceptor drones, kapalit ng mga Patriot missile para sa depensa laban sa mga ballistic missile ng Russia. Ang naging reaksyon ni Trump sa kahilingang iyon ay tanggihan ng tulong mula sa Ukraine. Habang umiinit ang sitwasyon sa Strait of Hormuz at pinapapuwesto ang US warships sa mga posisyong naglalagay sa mga ito sa panganib mula sa mga Shahid drone, kailangang tanggapin ng US ang katotohanang kailangan nila ang Ukraine. May 5 dahilan dito. Una, ilang beses na nating napag-usapan. Ang Ukraine ay nangguna sa mundo sa drone warfare. Alam ito ng mga bansa sa Gulpo, kaya pumipirma sila ng mga 10 taong kasunduang pangdepensa kasama ang Ukraine. Ang mga Shahid drone ng Iran ay ginagamit laban sa US at mga base nito. Ang mga Amerikanong barkong pandigma ang mga sandatang matagal nang hinaharap ng Ukraine sa malaking bahagi ng digmaan. Nagbigay ang Iran ng mga Shahid drone sa Russia, kaya tinuturing ito ng Ukraine na kasabot sa pananakop ayon sa kanilang kagawaran ng ugnayang panlabas. Ibig sabihin, napilitang magplano ang Ukraine ng kontrahakbang laban sa mga sandatang kailangang talunin ng US. Isa sa mga kontrahakbang ay interceptor drone. At sila ang pangalawang dahilan kung bakit kailangan ng US ang Ukraine sa ngayon. Ayon sa American Foreign Policy Council, pinaunlad ng Ukraine ang teknolohiya ng interceptor drone habang nakikipagdigma sa Russia. Naperpekto na ng Ukraine ang teknolohiya. Gumagamit ng maliliit na interceptor drone na may kinetic energy at minsan warhead para pabagsakin ang mas malalaking Shahid drone. Noong Enero, nag-deploy ang Ukraine ng 40,000 interceptor bilang patunay na kaya nilang gumawa ng sandatang depensa sa malakihang produksyon. Karagdagang patunay ang katotohanan. Kaya na ngayong gumawa ng Ukraine ng humigit kumulang 1,500 interceptor drone bawat araw na nagreresulta sa buwanang produksyon ng mga 45,000. Malaki ang posibilidad na makakagawa pa ito ng mas marami kung magkakaroon ito ng puhunan mula sa isang bansa tulad ng US. May kaalaman at kagamitan ng Ukraine na kailangan ng US sa Iran ngayon. Ang ikatlong dahilan kung bakit kailangan ng US ang Ukraine ay dahil abot kaya ang presyo. Sabi ng konseho, nasa 300 hanggang 1,200 dolyar ang gastos ng Ukraine sa paggawa ng interceptor drone. Barya lang yang kumpara sa US defense budget. Kahit idagdag ang export na patong sa US, mas mura pa rin ang interceptor drone ng Ukraine kaysa sa Patriot missile na madalas gamitin ng US para pigilan ang mga Shahid drone ng Iran. Epektibo ang mga missile na ito pero sobrang mahal, nasa 4 na milyong dolyar bawat isa. Kaya hindi practical gamitin laban sa mga Iranian drone na 20,000 hanggang 50,000 lang ang halaga. Kahit ang sariling pagtatangka ng Amerika sa interceptor drone gaya ng LUCAS ay mas mahal pa kaysa sa napatunayang solusyon ng Ukraine.
Halos magkapresyo ang Lucas drone at Shahid, pero ang Ukrainian Interceptor ay pwedeng 66 na beses na mas mura kaysa sa pinakamurang Shahid. Diyan tayo dadako sa ikaapat na dahilan kung bakit kailangan ng US ang Ukraine laban sa Iran. Hindi lang tagagawa ng murang interceptor drones ang Ukraine. Mapapansin mo na yan dahil sa mga komento ni Zelensky tungkol sa kung gaano kaepektibo ang industriya ng depensa ng Ukraine at kung gaano karaming mga kaalyado ng Ukraine ang naghahanap ng iba't ibang uri ng armas mula sa Ukraine. Lagyan natin ng numero ang inobasyon ng Ukraine. Noong Abril 14, iniulat ng United 24 Media na ipinakita ni Zelensky sa video ang 56 na sistemang sandata na mismong Ukraine ang bumuo ng Ukraine. Sa 56 na yon, 31 ay Drone Pito missile system, 4 kagamitan sa electronic warfare at 6 robotic ground platform. Kasama sa inobasyon ang 4 na bagong uri ng armored vehicles, 3 unmanned naval system at 1 mobile air defense turret. Isipin ang listahan ng mga sandatang ito. Halos lahat ay pwedeng gamitin ng US laban sa Iran. Bukod sa mga interceptor, maaaring gamitin ng US ang mga Ukrainian drone para atakihin ang mga posisyon ng Iran at mga mabilis na bangka. Maaari rin ito mag-deploy ng mga sistemang pandagat na walang tripulante laban sa mga bangkang iyon. Malaking tulong ang dagdag na mobile air defense units, kasabay ng mga depensang naka-install na sa mga warship ng Amerika para mapanatili ang kaligtasan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ang Ukraine ay bansang mahusay sa inobasyon na makakatulong sa US laban sa halos anumang gawin ng Iran. Pero mas mahalaga pa riyan at marahil mas kritikal kaysa sa anumang ibang dahilan kung bakit kailangan ng US ang Ukraine na nabanggit natin, ay dahil ang Ukraine ay nagbibigay sa US ng isang bagay na halos walang ibang kaalyado ang kayang ibigay: suporta para sa Operation Epic Fury. Madalas ireklamo ni Trump na ayaw makaalam ng mga kaalyado ng Amerika sa NATO sa pagbubukas ng Strait of Hormuz o sa digmaang sinimulan ng US laban sa Iran. Hindi nandoon ang NATO nung kailangan natin sila, at hindi rin sila nandoon kung kakailanganin natin ulit sila. Malakas na sinabi ni Trump matapos ang isang pagpupulong kay NATO Secretary General Mark Rutte noong 8 ng Abril. Kung totoo man yan o hindi, ay pinagdidebatehan pa. Hanggang ngayon, ang US lang ang tanging bansa na pinairal ng NATO ang Article 5 ng Charter nito, na ginawa para makatanggap ng direktang tulong ang US mula sa mga kaalyado nito sa NATO matapos ang mga pag-atake ng terorista noong Setyembre 11. Marami sa mga kaalyado ay lumahok sa digmaan, una sa Iraq at pagkatapos sa Afghanistan para tulungan ng US. Pero ito ang sinasabi ni Trump, at ipinapakita nito na hindi nakukuha ng US ang tulong na inaasahan sana nila nang inilunsad nila ang Operation Epic Fury. Gustong tumulong ng Ukraine, lalo na dahil galit sila sa Iran sa pagbibigay ng Shahid drone sa Russia, higit pa sa ibang kaalyado ng US. Pebrero 20, 8 nang inilunsad ng US ang Operation Epic Fury, nagpost si Zelensky sa X para ibahagi ang kanyang opinyon. Sinabi niyang gumamit ng Russia na higit 57,000 Shahid-type drone laban sa Ukraine na nakuha nila mula sa Iran. Mahalagang kumikilos ng desidido ang Estados Unidos. Kapag determinado ang Amerika, humihina ang mga kriminal sa mundo. Ayon kay Zelensky, dapat ding maunawaan ito ng mga Ruso at naniniwala siyang magdadala ng kapayapaan sa gitnang silangan ang mga hakbang ng Amerika. Tila oportunistiko ito. Ito na siguro ang pinakamalakas na pahayag ng suporta na natanggap ng US para sa Operation Epic Fury mula sa bansang di kasali sa digmaan. Ano pa ang hinihintay ng US? May panlaban ng Ukraine sa Shahid drone ng Iran. Mas mura nilang nagagawa ang lunas na yon kumpara sa ibang bansa. At isa na ito sa pinakamakabagong kapangyarihang militar sa mundo. Pinakamahalaga, gusto ng Ukraine na tulungan ng US. Ang Ukraine ang dalubhasa sa kung ano ang pinakakailangan ng US. Ngayon, handa na itong tumugon sa panawagan ng Amerika, tulad ng ginawa ng US nung oras ng pangangailangan ng Ukraine. Ang tila hadlang lang ay administrasyon ni Trump. Ngunit marahil ang kaalaman ng Ukraine sa ibang larangan ay maaring makumbinsi ang US na makipagtulungan. Bukod sa armas, may iba pang kayang ialok ang Ukraine. Hinarap ng Ukraine ang blockade sa Black Sea dahil sa pagsalakay ng Russia at may planong maaring sundan ng US para muling buksan ang Strait of Hormuz. Panurin ang aming video para malaman ng higit pa tungkol sa planong iyon at kung paano matutulungan ng Ukraine ang US sa mahalagang dahang tubig na ito. Kung nagustuhan mong video, mag-subscribe sa The Military Show para sa balita sa digmaan, sa Ukraine at Operation Epic Fury. Salamat sa panonood.